105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:32 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po'y araw na po tayo ng Tuesday, araw na po ng Martes, ika-25 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao. Di pa pang bahagi ng Central Mindanao, ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, at narito na ang mga naglalagablab ng mga balita sa umagang ito. Nasa stable condition na ang vice alkalde ng Datu Piang sa Maguindanao del Sur na si Attorney Muhammad Omar Samama matapos na ito'y mabaril kahapon ng hapon dyan sa may barangay Magaslong sa Datu Piang sa Maguindanao del Sur habang ito ay nagsasalita sa entablado sa ginaganap na medical mission sa naturang lugar. Ito rin ang kinumpirma ng Police Regional Office Bar at maging ng kanyang ama na si Mayor Victor Samama. Ayon sa impormasyon, sa ngayon ay nasa ospital pa rin ang vice alkalde at kasalukuyang ginagamot matapos po itong magtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan. Isang tama lang po ng bala ang tinamo ng vice alkalde na kanyang dahilan ng pagkakasugot nito sa pagamutan. Sa ngayon, base sa pinaka-latest na investigation mula sa Police Regional Office Bar, ito pa lamang po ay sinasabing suspected election-related incident dahil sa kasalukuyan ay nangangalap pa ng mga impormasyon ng mga otoridad kung ano ang posibleng dahilan o motibo nitong tangkang pagpatay, itong pamamaril dito ho sa vice alkalde ng Datu Piang. Nakapanayan po ng Bandera News ang tagapagsalita ng Police Regional Office Bar na si Police Lieutenant Colonel Jopi Ventura kahapon at narito ang takbo ng panayam. Around 10:05 ng umaga, nagkaroon po ng speaking engagement itong si Vice Mayor Samama doon din po sa Datu Piang. Nung nasa kalagitnaan po siya ng kanyang speaking engagement na meron pong narinig ng isang putok ng baril na sinundan naman pagtama doon sa kanyang abdomen. So agad po siyang tinakbo sa Cotabato Hospital, TRMC
mabigyan ng kaagarang medical attention. Sa report po ng ating MPS, nasa stable naman na pong kalagayan itong si Vice Mayor Samama. Yan po yung subject ng investigation natin, sir, no? Ongoing po investigation para po matukoy kung anong barilang ginamit, sir. Sa ngayon, sir, since isa po siyang elected government official, sir, no? Pero hindi po natin sinasabi ang angle na yan. Subject for validation pa po yan since na po siyang elected government official. Is suspected election-related pa lang din po yan. So, isa po sa mga tinitingnan po natin yan na mga anggulo. So, sa ngayon, hindi pa po siya totally masasabing election-related. So, subject pa po siya for validation, sir, kung pasok po ba siya sa mga parameters para mai-consider po yan. Meron naman po tayong official page, no, dito sa PNP Probar. So, ang ina-advise lang po natin, huwag po silang kaagad maniniwala dun sa mga kalat na po ano-ano mga balita because yung mga pictures and videos kasi, sir, pwede makapagsabi ng thousand for yan eh. So, ang sa atin lang, maging responsible po tayo sa pag-post ng mga balita dun po sa mga nagpapakalat ng mga fake news, no? Sana itigil na po nila yung mga ganyan. At the same time, yung mga kababayan din po natin, huwag po kayo kaagad maniniwala sa mga nagpapakalat na kung ano-anong balita, especially sa mga nalalapit na itong election. Kanya-kanya pong siraan po kasi hindi natin maiwasan. Kanya-kanya pong pagpapakita ng suporta po sa ating mga kandidato po yan. So, sa atin lang, maging mapanuri po tayo sa mga kumakalat na information. Meron din po tayong mga local PNP po dyan sa paligid. Andyan po yung mga hotline nila. Kung meron man po silang mga gustong malaman na mga informasyon na hindi naman nakaka-apekto sa ating securities o sa mga document securities po natin, tawagan lang po nila yung hotline. I-report po nila kung ano po yung mga kahinahinala o mga hindi ka nais-nais na mga nangyayari sa nilang lugar. Kung mamimit naman po yung mga parameters, sir, ginagawa naman po ng SITGN, sir. Tingnan po natin, sir, kung magiging resulta po ng investigation, sir. Ang sa atin lang, sir, patuloy naman po yung ginagawa ding mga actions ng ating PNP ng mga law enforcement operations. So, hindi lang naman po para i-address itong mga shooting incidents na ito, maging ganun na rin po sa mga wanted persons natin at campaign against loose firearms. So, lahat naman po ng resources dinideploy po ng ating PNP para po magkaroon po tayo ng magandang crime prevention, sir. So, since may mga nangyayari naman pong mga shooting incidents na ito at tinitingnan naman po natin paano natin ma-achieve yung crime solution, sir, at yung mga pwersa po naman natin at nakalatag na rin naman po at patuloy pong pinatay-team pa Police Regional Office yung anti-criminality campaign niya po, sir. So, inihiling po namin sa ating mga kababayan na patuloy suportahan para din po sa seguridad ng lahat. Pagsalitaan ng Police Regional Office Bar, Police Lieutenant Colonel Joe Ventura sa pinaka-latest hinggil po sa isinasagawang investigation dito ho sa pagbaril kay Vice Mayor Attorney Omar Samama, kay ang vice alkalde. Ang mayor pala si Victor Samama, yung kanyang ama, no? Pero yung nabaril kahapon yung vice mayor na si Attorney Omar Samama na sa ngayon ay nasa ospital at kasalukuyan pa hong ginagamot matapos pong magtamo ng tama ng bala sa kanyang abdomen. So sa ngayon ay patuloy ang investigation upang matukoy kung sino ang taong bumaril at kung ano ang motibo nitong tangkang pagpatay sa vice alkalde. Ang militar naman po, ang 6th Infantry Division ay hinihiling sa publiko at sa mga netizen na iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa social media at sa publiko kasunod ng pagbaril kay Dato Piang Maguindanao del Sur Vice Mayor Omar Samama. Ayon sa 6th Infantry Battalion, ito ay upang hindi maantala ang ginagawang investigasyon ng otoridad at maiwasan ang kaguluhan. Kinokondena ng 6th Infantry Division ang pangyayari kay Vice Mayor at re-electionist Muhammad Omar Samama habang siya ay nagtatalumpati sa isang medical mission pasado 10:00 ng umaga kahapon sa Barangay Magaslong. Sa kanilang pahayag, tinitiyak ng mga kasundaluhan at ng kapulisan na sila ay nakaalerto at nagsasagawa na ng masusing investigasyon sa nangyaring insidente upang mapanagot kung sino man ang nasa likod nito. Kaya't panawagan ng mga otoridad sa publiko na maging mahinahon at ipaubaya sa mga otoridad ang insidente upang mabilis na malutas at mapanagot ang mga nasa likod ng krimen.
Maging ang local government unit ng Datu Piang ay nagpalabas na rin po ng kanilang official statement, and I quote, "The local government unit of Datu Piang would like to address the recent incident involving Vice Mayor Attorney Omar Samama, who was injured during a shooting incident while attending the Shine Convergence event at Barangay Magaslong, Datu Piang. The incident occurred while the Vice Mayor was fulfilling his duties to serve the community. We are thankful to the report that the Almighty Allah, Vice Mayor Samama, is currently recovering. His family, colleagues, and the entire community of Datu Piang continue to offer their support and remain hopeful for his full recovery. Authorities are actively investigating the incident, and we trust the necessary steps are being taken to ensure that those responsible are identified and brought to justice. We urge all the members of the community to remain patient and calm as the investigation progresses. It is crucial that we respect the due process of the law and allow the law enforcement to complete their work." Yan yung bahagi ng official statement ng LGU ng Datu Piang. Maging ang Maguindanao del Sur Provincial Government ay nagpalabas din po ng pagkondena at nanitong official statement ng pamahalaang panlalawigan. Ito ay tahasang pagbabanta sa ating isinusulong na kapayapaan na nagdudulot ng labis na takot at pangamba sa ating mga kababayan. Ito rin ay malinaw na pagpapalapastangan sa karapatang pantao ng bawat bangsamoro. Ang provincial government ng Maguindanao del Sur ay nakikiisa sa mabilisang pagsugpo sa mga salarin at nananawagan sa otoridad na mapanagot kung sino mang nasa likod ng karumal-dumal na pangyayari. Hangad ng provincial government ang pagkakaisa, pagsugpo sa karahasan at pagtataguyod ng kapayapaan sa lalawigan. Maging ang MILG BARM at ang Bangsamoro government ay ganun din ay nagpalabas din ng kanilang official statement hinggil sa naturang insidente. Samantala, sa ibang mga balita, tiklo naman sa iskinasang drug buy-bust operation ang isang high-value target habang nakatakas ang kasamahan nito sa naganap na anti-illegal drug operation sa Barangay Tandu, Bato, Luok, Sulu. Sa report mula sa PDEA BARM, kinilala ang naarestong suspect na si alias Dens, 32 anyos, na residente ng Barangay Manti, Luok sa Sulu. Habang kinilala naman ang isang kasama itong nakatakas sa operasyon na si alias Das. Na-recover ng mga operatiba ang isang kulay puti na eco bag na naglalaban ng isang pakete ng hininalang shabu na may timbang na 1 kilo na nagkakahalaga ng 6 million pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PDEA BARM ang nahuling suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang nagpapatuloy ang paghahanap ng otoridad sa naturang suspect. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samantala, karagdagang PNP personnel hiniling naman ni Cotabato City PNP Director Police Colonel Jibin Bongkayaw habang papalapit na ang halalan sa buwan ng Mayo. Ang karagdagang PNP personnel ay magsisilbi bilang reserve o reserba ng PNP sa darating na halalan kung sakali na yung ilan sa mga pulis ay gagamitin bilang Special Board of Election Inspectors. Ito ay para hindi na mabawasan ang bilang ng kapulisan na nakatalaga sa paglalaan ng seguridad sa Cotabato City. Narito si Police Colonel Jibin Bongkayaw. Another issue natin dahil
challenge natin or concern sa Cotabato City Police Office is the existence of 4 police stations. Itong 4 police stations natin ay anong year na ito nag-umpisa? Mga 1960s pa siguro ito or 80s. During that time, maliit pa yung Cotabato City, wala pa yung CACAR, wala pa yung expansion, wala pa yung yung diversion road, wala pa yung doon na expand yung so yung maliit pa ang population during that time. But presently, medyo malaki na masyado yung population ng Cotabato City and still there are 4 police stations manning the whole vast densely populated area. That is why ang proposal po natin ay magkaroon ng additional 4 other police stations for the whole Cotabato City to have some division of labor doon sa mga kapulisan at madagdagan yung kapulisan natin because of that. Samantala, binigyang diin naman ni Cotabato City Police Director Police Colonel Jimmy Bongcayaw sa pinatawag na press conference na zero election crime-related incident pa rin sa Cotabato City. Bagamat may ilang shooting incident na naitala sa lungsod, ngayong buwan ng Pebrero ay sinisiguro ng kapulisan na wala itong kaugnayan sa nalalapit na halalan. Ganun pa man ayon sa hepe, ay magtutuloy-tuloy pa rin ang paghigpit ng seguridad tulad ng pagsasagawa ng checkpoint, kapkap-bakal at pagdaragdag ng mga outposts upang mapalakas ang seguridad sa lungsod ng Cotabato. Narito muli si Police Colonel Jimmy Bongcayaw. All these shooting incidents are not election related because we have not seen any indicators or any circumstances that link or lead to saying that these shooting incidents are election related. These are more on personal grudge as well as redo for that matter. Next slide. Shown also is our preparation for election. Ongoing po yung categorization and validation natin on election areas of concern. As of this date, Cotabato has 27 barangays in yellow category or areas with security concern, while 10 category in areas with immediate security concern. Hopefully, no red category will be validated or categorized in Cotabato City. And this is based on the historical data as well as the present situation of Cotabato City. Next slide. For preparation of election, monitoring of election-related incidents, zero po tayo. Wala tayong, hopefully, walang election-related incidents from January 12 to date as far as our election period is concerned. We had also conducted 3 City Joint Security Control Center conference with COMELEC, AMP, PNP, and Coast Guard to discuss preparations of elections as well as other strategies to be used for a free and honest and orderly election. At dagdag sa ating mga balita, ang tamayanan po ang grand opening ng isa pang branch at ang expansion ng Mag-Sky Fiber Network Incorporated. Ito po ay matagtapuan sa Nuro, Upi sa Maguindanao del Norte. Gaganapin po ang grand opening sa araw po ng Huwebes, alas 9 ng umaga, February 27. Nagpapasalamat po ang pamunuan ng Mag-Sky sa patuloy na pagsuporta ng ating mga constituent, ng ating mga konsumante sa mga services na offered ng Mag-Sky Fiber Network Incorporated. Watch out! Grand opening at expansion ng Mag-Sky Fiber sa Nuro, Upi, Maguindanao, Thursday, 9 o'clock ng umaga, February 27. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Mag-Sky. Sa alam po ng ating mga reporters, cameraman at technical side, Ricky Madamba, ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat.
Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card and any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.